Hello mga master, Dilos Taylor po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung paano mag tabas ng DP Teacher's Uniform 2025 mga master. So ito yung kanyang design mga master na pang Miyerkules. Ito yung barong. Mayroon siyang half design sa kanyang body, sa bandang collar hanggang sa kalahati ng kanyang katawan. So ito yung tila ng mga master na kanyang design na mayroong dagdagan na parang ganito. Ayan. Nilagay ito sa bandang front upper. Sa gitna. Sa may bandang collar din. So ito yung design mga master. Tapos ito yung kanyang tela. Ang tela nito mga master ay baliktaran siya. So pwede natin hindi na baliktarin to. So kung limbawa ang tela nyo naman ay hindi baliktaran, so baliktarin nyo na lang kung saan yung front yun na lang iharap nyo. Ito naman yung ating gagamiting pattern mga master. Ito yung pattern na ginawan ko to ng video tutorial kung paano gumawa ng pattern ng DP Teacher's Uniform na barong 2025. So panoorin nyo lang itong video mga master. Scroll nyo lang yung aking channel mga master sa ating video para mapanood nyo kung paano gumawa ng pattern ng barong mga master. So ayan siya. So ang nabanggit ko pala doon, ang sa Miyerkules ay half open. So sorry po no, hindi siya half open pala, full open, pero yung kanyang design lang ay half lang. Tapos ang kanyang front ay hidden buttons yung kanyang front design. So ngayon ay ayos natin itong tela. So unang tabasin natin mga master ay ang kanyang front parts. So dahil ano ito, tawag nito, hidden buttons. So magkaroon tayo dito ng allowance sa front ng at least 1 and 1/2. Mula dito 1 and 1/2 lang, pwede na siya. So ito ayusin na natin ating tela. So kapag ang ating style mga master na ay hidden button, so mag-ano talaga tayo ng allowance na para sa front, baka kapusin tayo. So medyo tipirin natin yung pagtabas sa tela. Para hindi tayo kapusin sa material sa tela kasi baka kapusin tayo. So mula dito sa edge, mula dito sa edge mga master, ayan siya. Itong guhit na ito mga master, ang ating allowance lang ito na itira is 1 and 1/2. Pwede na siya sa 1 and 1/2. Ayan. So pwede tayo nang magbawas dito ng 1 and 1/2. Kasi ito kasi mula dito mga master, ito 1 and 1/2 ito eh. So dahil naka-hidden buttons ito, pwede tayo magtira lang dito ng 1 and 1/2. Kasi ito tupi pa kasi natin yan. Tapos mag-ano pa tayo ng pang-hidden buttons. So doon naman sa bandang butones naman, kasya pa rin naman itong 1 and 1/2. So mula dito, mula sa edge, kung halimbawa mayroong butas-butas dyan, doon mo itapat itong guhit natin na 1 and 1/2. So kayo na dyan maguhit mga masa ng 1 and 1/2. Tapos itong pinakataas natin sa front, dito natin ilagay sa taas. Magdagdag lang tayo ng allowance ng 1/2 para sa sewing allowance. So itong taas na to, dito natin ilagay, magtira tayo ng 1/2 inch para sa ating sewing allowance. Ito, meron tayo ng allowance na 1 and 1/2. Ayan, 1 and 1/2. Ayan, 1 and 1/2. So ngayon, ang giguhit natin mga master una, ito. Ayan. Itong edge na to, itong unang guhit natin mga master, ito yung unang iguhit natin.
Tapos, sunod natin iguhit itong side. Ayan. Tapos sa laylayan, itong mga master, itong pangalawang, itong guhit na ito. Ito yung front ng laylayan sa front pala. Ito naman yung para sa laylayan sa ating tupi. Ating fold allowance. So dito sa side, ang i-allowance ko dito mga master ay mag-allowance lang ako dito ng 1 and 1/4. Pwede naman itong 1 inch lang, pwede rin naman 1 and 1/2 kung gusto nyo mas malaki. Tapos itong ating slit sa side, ito siya. Mark lang natin. Ayan. Tapos ngayon, ang isunod natin iguhit ay itong shoulder mga master, ito. Ito, pag ganyan, papunta dito sa neckline, sa front neckline. Ayan siya. So, ito naman papunta neckline na ito. Guhit natin. Tapos, sa ating armhole naman, mula dito, pag ganyan, ayan. Tapos ngayon, ito wala pa akong guhit pala sa design ng ating front. So, guhitan natin. Ito na yung ating measure. Ang design sa ating front mga master, mula dito hanggang dito sa ating laylayan ng ating front, hatiin lang natin ito sa gitna. Ito, nasa 29 1/2. Ito siya. Kalahati ang kanyang design. Ito. Yung gitna nito mga master, mula dito hanggang dito. Ito kasi nga natin laylayan ng ating front saka itong front naman sa taas. So, hatiin na natin sa gitna. Ito yung design natin. Tapos, ito, iguhit ko na lang yung kanyang design para makita natin. Dito, meron yung design dito na nasa, ano yan, yung pula, kulay pula dito. Hanggang dito lang. So, mark ko lang dito. Yan. Tapos, nasa ano yan ang lapad niya, nasa 1 and hindi ko na marking na ano. So, basta ganyan siya. So, sa tayo na lang natin tayo magmamarking nito. So, yan. So, na-markingan na natin. So, pwede natin tabasan ng tela. Itong himol mo dito sa edge mga master sa front, tanggalin na natin to para wala nang kapal kasi makapal kasi ito sa ano sa tupi. Kasi siguraduhin nyo dito mo lang mga master sa naguhit natin to is ang distance ito is ang allowance ay 1 and 1/2. Bali yung 1 inch dyan, yun ang tupi, tapos yung 1/2 yung allowance para sa pasada. Tapos dito naman sa ating armhole, mag-add tayo sa ensuing allowance ng at least 3/8 or di kaya 1/2. Dito naman sa shoulder, ganun pa rin, ensuing allowance tayo ng 1/2 or di kaya 3/8. Dito sa taas mga master ng neckline, pwede tayo akit muna tayo kahit mga 3/4. Mamaya na natin i-recut yan kapag magkabit tayo ng collar para yung collar kasi natin pwede kasi tayo mag-adjust pa Tapos ngayon, guhitan naman natin ang bandang
tawag ito, ilalim para may guhit tayo sa kabila. Pwede kayo maglagay ng pin nito mga master kung sakaling nahirapan kayo nito. Kasi minsan kasi nagagalaw-galaw. O di kaya hinahangin. Lagyan nyo lang na ng pin. Pinan nyo. O di kaya daganan nyo ng pang pwede nyo idagan. So, lagyan ko to ng marking sa gitna. Ayan. Para ito yung ating front design. So, ngayon, tabasin naman natin ang kanyang back parts naman. Ito pa natin, baliktarin natin pa ganyan. So ngayon mga master, pag paano naman tawasin yung back parts naman, ay ganito lang. Ito yung ating tupi ng ating tela. Ayan siya, pag ganyan. Pantay lang natin kasi hindi sa pantay eh. So, ayan. So, ang gawin natin, itong ating tupi ng ating tela, itong pangalawang guhit, itong mga master, ayan siya. Ito yung itapat natin dito sa ating tupi ng ating tela. Itong pangalawang guhit, ito yung may marking na buttons. Ito yung guhit ng ating back parts. Ayan. Tapos ito naman guhit na ito, dito natin itapat, mag-add lang tayo ng 1 para sa ating sewing allowance sa tahi. So, ganyan. Dagan lang natin. At ganun din dito. Pantay lang natin. Ito pangalawang guhit, no? Ulitin ko lang, pangalawang guhit. Dapat natin dito sa ating tupi ng ating tela. Bali, ito yung saktong sukat natin mga master. Ayan siya. Tapos dito sa gitna, siguro din lang natin na pantay din siya sa ating pangalawang guhit. Kasi itong guhit kasi itong mga master, ito kasi yung kabuuan ng ating sukat sa ating katawan natin. Tapos ngayon, mamarking na tayo. Ang marking natin, itong side. Ayan, itong laylayan. Itong laylayan na ito mga master sa back, ito yon yung straight. Tapos ito naman sa ating tupi na 2 inches full allowance. Tapos sa ating slit. So ganoon pa rin dito sa side mga master, ako dito ng allowance na 1 1/4 lang. So itong sobrang tila ito mga master, itong sobrang na to para to sa gagamitin ko to sa pang bar at saka pang collar, pwede na yan siya. Para may magamit tayo sa bar, sa front bar. Tapos ngayon, ito naman yung guhit natin mga master, ito siya, ito. Para sa ating likod. Ito mga master, meron tong pasobra sa aking side dito sa may bandang armhole kasi
mayroon kasi itong request ng customer na lagyan ko daw ng back plates sa likod, sa center. So, kaya mayroon ko itong pasobra na 1 1/4 ito. Pero kung halimbawa, wala naman kayong gagawin style sa likod, yung halimbawa may plates o di kaya Norfolk, so, pwede na kayong hindi na maglagay nito mga master. I-diretso nyo lang yung paganyan. Ayan. Ayan, tapos na ating pagguhit. So, pwede natin itong gupitin. So, ganoon pa rin dito sa armhole mga master, no? Lagay pa rin tayo ng sewing allowance. So, ang ating sewing allowance talaga kadalasan ginagawa is 3/8 or di kaya 1/2. Kasi kung 1/4 kasi mga master, kung minsan nabubusbos pa rin kasi yun dahil may tila kasing nabusbosin. So, sakto talaga yung mga 1/2 o di kaya 3/8. Lalo na kung halimbawa mayroon pang zigzag, zigzagan natin. So, mas maganda kung mga 1/2. Ito, markingan ko to sa ilalim para mayroon din akong guide sa kabila. Sa pagtahi. So, ngayon naman, tapos nating back. Ang sunod naman natin ang kanyang sleeve o di kaya yung kanyang back yoke naman. So, unahin ko muna itong kanyang back yoke muna. So, ito yung ating tela. Ito yung kanyang edge. Ang gawin natin ito mga master, ano lang natin to, ayusin lang. Pantay lang natin. Tapos, ang gawin natin ito ay itupi lang natin pag ganyan. So, siguro din natin yung pantay nito ay, yung tupi natin dito sa dalawang tila ay pantay siya. Tapos, ang ating back yoke, ito siya, ang kanyang back pala. Ito yon, ito. Ayan. Kadugtong ito ng back. So, ito yung kanyang tupi. Sa back, ito yung ating tupi sa ating tela. So, itong tupi na ito mga master, dito natin itapat sa pangalawang guhit. Itong guhit na ito. Ayan, itapat natin dito. Kasi ito yung kasing kinuha nating back kanina eh. Ayan siya. Ito yon. So, ngayon naman, nakukunin naman natin ito naman. Ayan. So, itapatan natin itong tela na ito, nakatupi, dito. Ayan. Tapos dito, maglagay tayo ng sewing allowance na 1/2. So, dagan na lang natin. So, ayan siya. Tapos ngayon, markingan natin para sa ating, sa ating gupit. So, itong pattern na ito mga master, dito sa side na ito, at saka ito, meron naman itong sewing allowance. Kasi ito naman yung tahi natin sa guhit. Pero ginuhitan ko pa rin yung tahi. Bali, ang gupit natin sa tela, ito na yung mga master, itong sa side na ito. Ayan. Tapos dito, ito yung iguhit natin, itong straight na ito. Ayan siya. Ayan, tapos ang guhit natin. Sa ating guhit naman natin dito, mag-add naman tayo ng sewing allowance na 1/2 para sa ating tahi. Sa ating back yoke at saka idugtong sa likod. Ayan, ito na yung ating back yoke. So, pwede natin markingan ito sa gitna. Markingan tandaan. Pikitihan lang natin. Ayan siya. Tapos ngayon naman, ang isunod naman natin ang kanyang sleeve naman na.
itong ating tela. So kapag magtabas tayo ng sleeve, siguraduhin natin magtira tayo ng para sa pang-collar kasi baka mawalan tayo ng pang-collar bago natin So ito yung ating sleeve na pattern. So isimit natin na mayroon pa tayo mapagkuha ng collar mga master, no? Kasi baka maubusan tayo. Ito naman yung pang-collar natin. Ayan siya. Kasya pa naman yung ating tela. Ayan. So kailangan pag magtabas tayo ng tela mga master, basta tayo tira ng tira na hindi pala kasya yung ating tela, natabas natin. So baka kapusin tayo. Ito, gugupit na lang ako dito mga master, no? Kasi ano naman na ito, ano naman itong tela, pattern natin may sewing allowance naman na to. Ayan, ang ating sleeve. Ito, pikitin lang tayo dito para sa ating tupi. At pwede nating markingan yung ating pasada. So sa ating sa ating sleeve, mayroong front sa back. So itong front, markingan lang natin to at least malalaman natin na ito yung para sa front. Ayan siya. So ayan mga master, ang ating pagtabas. So ito mayroon pa naman tayo mapagkuha ng collar. Ayan siya. Sobrang sa tela. Para sa front bar. So ayan siya, ito yung ating sleeve. Ang ating back. Ang ating back yoke, ito sa mga master. Ayan siya. So may sobra yan para sa slit mamaya. Tapos ang ating fronts. So ayan sa mga master, no? So hanggang dito na pong aking video mga master. So maraming pong salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat mga master.